Kadalasan nababanggit kaugnay sa stroke ang pagkakaroon ng mabigat na timbang at ang edad. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. May mga hindi nga matanda ang nagiging biktima ng stroke, tulad ng yumaong rockstar na si Carl Roy. Ang mga kaalaman tungkol sa stroke ang ating pag-uusapan kasama si Dr. Alejandro Diaz, isang neurologist at stroke specialist. Magandang umaga, Dr. Diaz. Magandang umaga, Howie. Yeah, ano ba ang stroke? Ang stroke is yung tinatawag na sudden na nawawala ang function ng isang part ng brain natin. Pananalita, pagtingin, okay? Motor, okay? Dulot ng biglang pagbara ng daloy ng dugo o pagputok ng ugat, bleeding. So sa brain? Sa brain yan. Kasi madalas na-associate ito sa heart attack. Yeah, ang stroke, kadalasan kasi ng araw, wala kasi masyadong mga neurologists. Akala na stroke ay heart attack. No, ang stroke ay tinatawag na brain attack. Brain attack ang stroke, okay. So wala itong connection sa heart? Meron din. Itong sakit One na of to. the possible causes ay yung heart condition. Okay. Pero pag sinabing stroke, nangyayari yan sa utak. It's a brain stroke na tinatawag. So, and then may kaugnay din to sa daloy ng dugo, sinasabi nyo? Kadalasan, ang tinuturo ko sa mga pasyente ko na the earliest signs na tandaan nila, yung HMB, kasi sounds like SMB. Okay. So, H is biglang hina ng kalahati ng katawan. Okay. M is biglang manhid or nangangapal ang kalahati ng katawan. B is biglang bulol. Note na lagi merong bigla para to connote this suddenness. Okay, ito, sa monitor natin, makikita natin itong mga simptomas na to. No? Bigla ang panghihina, paralysis ng kalahati ng katawan, pamamanhid. Pero sinabi mo, yung pamamanhid, nasa isang bahagi lang ng katawan. Yes, hindi naman yung buong katawan. Yes, Pagkabulol, labis na sakit ng ulo, bigla ang pagkahilo. So, pag meron kang naramdaman, kahit isang simptomas lang, baka hindi naman madalas na yung sabay-sabay mo mararamdaman, di ba? Yung biglang pagkahilo, kadalasan yung hilo na may kasamang iba. Kunyari parang nabubulol o may namamanhid. So anong gagawin pag naramdaman mo na to? Pagka sinasuspetsa na siya o isang miyembro ng pamilya ay parang nagkakaroon ng stroke, okay? Dalhin na kaagad sa pinakamalapit na emergency room. Huwag nang dalhin ipila sa doktor. Huwag na mag-antay. Huwag na maghintay sa clinic. Kailangan emergency. It's an emergency. Para ka na heart attack. Bakit importante ang bilis Kasi dito? bawat minuto na nawawala ng oxygen at sugar ang blood supply sa part ng utak na yan, milyon na brain cells ang namamatay. Kaya pala nawawala ng functions. Kasi namamatay yung brain cells na... Correct. So kung yung ugat na yon ay yung nabarahan ay doon sa speech center, mangyayari magkakaroon ng depekto sa language. Either sa pagsasalita o sa pag-iintindi. Mabubulol siya. O kaya pagka tinama yung motor strip, mawawalan ng function. Yung katawan, mapaparalisa. Okay, ano ngayon ang nakikita ng mga manonood natin? At dito pinapakita ko yung ugat ng tao, no? Na over time, as early as 20 years old. So yung normal nasa kaliwa? Nasa kaliwa. Yung kanan, medyo nagbabara na? Yeah, first decade, 10 years old, wala pa. Pero pag pumatong ka na ng mga teenage, 20s, maski teenager, may nakikita namin yan. Medyo laging kumakain ng mga matataba, bulalo, yung mga high in cholesterol, okay? Nag-uumpisa ng tumubo yung yellow streak. Taba yun sa lining ng ugat. So habang tumatagal, decades yan, hindi napapansin. Walang symptom. Nagde-deposit. Okay, so yan din ang sanhi ng blood pressure, no? Kasi nababawasan yung space para doon sa dugo. Sa pagtaas ng blood pressure, ay habang nagkakaedad, nawawala ng distensibility. Hindi nagiging distensible. At maraming causes. Even just smoking, okay, yan ang laging sinasabi na to stop smoking. Kasi ang smoking, dalawang epekto niya. Meron tinatawag na acute effect at meron chronic effect. Yung acute effect, pagka malakas ang paninigarilyo, whether it's active or passive, bigla nagko-constrict ang blood vessel. Kung ikaw ay hindi mo alam may high blood ka, pwedeng tumuloy yan. Okay? Sa stroke. At yung chronic effect ay habang tumatagal, nagiging mas matigas. So yung cigarette smoking, cause din yan ng mga stroke? Yes. Kasi tinignan namin meron kaming ginawang study through the Department of Health saka Philippine Neurological Association. Tinignan namin yung mga risk factors ng stroke. So nandoon na yung common na alam ng tao, high blood, okay, diabetes, cholesterol, edad, obesity, paninigarilyo. Okay, nabanggit mo yung edad, no? Pero sinabi mo rin kanina na may mga bata rin na hindi naman matanda. Yes. Although, Okay, nasa monitor natin ngayon yung sanhi ng stroke, no?
paninigarilyo, obesity, ang obesity, yung mga matataba, overweight, in other words, no? Labis na pag-inom. Labis ng pag-inom, okay. Okay, any kind of alcohol yan. Kasi yung alcohol, in moderation, pag sa yung nagbabara, ischemic stroke na tinatawag, in mild to moderation ng pag-inom, mayroong protection. Kasi pinapataas niya yung good cholesterol. Okay. Pero pagka sumosobra, then it increases the risk of both ischemic stroke and hemorrhagic Ano ba yung stroke. sobra? Ano ba yung katamtaman lang na pag-iinom? Siguro, pagka, kunyari, sabihin natin beer, 1 to 2 bottles of beer is okay. Per day. Per day, okay. Red wine... Pero hindi yung kalahating kaha. Hindi, two drinks. Kahit yung boys night out na Saturday night, halimbawa. Yun ang medyo mas delikado. Mas delikado yung drinking yung mga binge. Yung tinatawag na binge. Binge. Kasi hindi sanay yung katawan mo. Dahil biglang napipersa Bibiglain mo ng maraming yung alcohol. liver mo, yung pancreas mo, yung systems na nabibigla. Okay, maraming nanonood na mga bata ngayon, mga binata, mga nasa 20s nila. Ano ba, at risk ba yung mga kabataan ngayon? Youths? Kasi nga, sa yung stroke? society natin ngayon, kabaliktaran na nangyari nung araw, di ba? Nung araw, wala masyadong Bisyo. bisyo, laging naglalakad noon. Ngayon, online, nakaupo, okay? Tapos couch potato, may pagkain. So parate. lack of exercise is also a risk factor. Lack of exercise, eating processed food. Wala tayong magagawa Everybody, including me, is... Okay, alam pag ko, sinabing processed food, examples? when you go to the grocery, yung mga processed food. Oh, mga hot processed dogs, food. ganun. Hot dogs, longganisa, and then mostly yung salted food. Kasi kaya kadalasan... Yan pa naman ang hilig kainin ng mga Pag Pilipino. titignan natin kasi diet natin, medyo sabihin natin kargador diet anong breakfast natin? Tuyo, longganisa, may sausawan pa, may patis. Okay? Atlog na maalat. Ang sarap nun Pero yung high salt diet, pagdating ng edad natin, nagpapataas ng blood pressure. Ang Pilipino mahina sa prutas. Pero ang prutas kasi, mataas ang potassium. So, the higher the potassium in the diet, it lowers the blood pressure. The higher the sodium, tumataas ang So blood potassium, pressure. ang saging, mayaman yan sa potassium, Yes, no? yes. So, ina-advise namin na eat at least 5 servings of fruits and vegetables every day. Pag sinabi mong serving, yung malit lang na platito. Okay. Yung sinaserve na 5 parang servings? 5 servings. Okay. Importante yan. Pero iwasan din itong mga sinasabi mong high cholesterol na pagkain tulad ng yung mga Okay. greasy foods na mahilig ang Pilipino. Dalawang klase kasing fat. Yung good fat and the bad fat. Yung mga animal fat, kalimitan bad fat yan. It's not only bad for your brain, but also bad for your heart. So yung good fat, yung nanggagaling sa tuna, fish, peanuts, almonds, yung mga ganon, or walnuts. So ang connection yun yan ang good sa fat. stroke ay, ano yan, kumakapal din yung veins natin dahil Yung sa artery, cholesterol. yung arteries. Yung arteries, yung pinaka-lining natin, na makikita mo, pinakamadaling tinan niya para gusto mo mag-prevent, huwag ka magka-stroke. Pumunta ka sa doctor mo, ask your doctor to get an ultrasound of your carotid artery. Carotid. Yeah. Yung artery dito sa leeg. Screening, carotid lang. Yan, scanning na tinatawag. Bakit dito? Makikita mo, kasi napakababaw dito. Pag Madaling in-ultrasound makita. mo yan, pag in-ultrasound mo yan, that is reflective ng ugat natin all over our body. So yung lining natin, dapat di kumakapal. At kung iba, hindi lang makapal, may tumutubo ng plaque. So tulad yan, yung yellow na yan Yan, ba? Yan ang nagbabara ng daloy ng dugo. Yan ang tinatawag na cholesterol plaque. Na pagdating ng panahon, pag numinipis na yung lining ng endothelium, nadadamage siya, puputok yun. Okay. Magra-rupture. Pag nag-rupture yan, parang ano yan parang... Hemorrhage yun? Parang, hindi. Pag nag-rupture yung plaque, parang dental plaque sa I see. ngipin, didikit yung mga red, yung mga platelets, yung part ng ugat, very sticky yan. Pag nag-stick na yan, babara. So, mapuputol yung blood supply. Okay, kailan in the natin brain. masasabi nag-stroke na? Pag talagang sarado na yan? Pag, Hindi, kahit 50% lang, pwede. halimbawa, yan nakikita natin ngayon sa monitor. Yeah, sabihin natin na yung... May more than 50%. more than 50% Kasi ito yung yan. nasa kaliwa yung normal. So yan nakikita natin sa kanan, that is already at risk of a stroke. Yes, yes. Pero sinasabi nyo kanina, kahit hindi, kasi nakalagay dyan from 4th decade, no? Sinasabi nyo, kahit 2nd decade pa lang, or in their 20s or their 30s, Although, pwede magkaroon ng stroke. Tama, Howie. Kadalasan kasi, ang sinasabi na si statistics, pagdating ng age 40, 50, every 10 years thereafter, dumodoble ang risk ng stroke. But actually, sa nakikita namin ngayon, as early as 20s, 30s, nakikita namin. Why? Kasi, bibihira kasi ang pag wala naramdaman, nagpapacheck ng blood pressure. Napakamura lang. Minsan, libre pa nga. Pumunta ka rin sa barangay center mo. Magpacheck ka regularly ng blood pressure.
Anong Kasi yan ang magsasabi sa'yo Correct. kung kailangan ka na magbago. Ano ba dapat ang blood pressure natin? Dapat kung pwede less than 120/80. Kasi ano yan eh, dati sinasabi nila noon eh, pag 120/80 normal. Pero actually 120/80 is already what we call pre-hypertension. Kumbaga sa departure, pre-departure. So papunta na yan dyan. Pag hindi mo yan inalagaan, habang nagkakaedad ka, tumataas ng tumataas. So, naalagaan yan sa pamamagitan ng dieta, tamang dieta, exercise. Okay, siguro 2 words lang, 2 sentences lang. Eat less, exercise more. Eat less in general. Eh, baka Eat magkaroon less. naman ng malnutrition ng tao. Hindi nga eh. Dito sa atin, walang nagkakaroon ng malnutrition eh. Kasi ang diet kasi ng Pilipino is high in carbohydrates. Okay. Too much. Tira mo, Rice. pagka meron kayo na dyan, may pansit, may pasta, may soft drinks, may rice, mayroon pang Tinapay. kakanin, may tinapay pa. So that in itself are carbohydrates. Gulay pa, prutas pa, all are carbohydrates. So there's too much carbohydrates in us. Kaya tumataas ang risk ng diabetes sa atin. So hindi lang yon. Ang isang pinakasimple lang, yung tinatawag naming visceral obesity na tinatawag. Kahit napayat ang tao tinan sa labas, pero pag tinan mo tiyan, malaki. That's what we call TOFI. Thin outside, fat inside. Pag tingin mo parang payat, pero fat inside, merong spare tire. Yung taba doon sa may visceral na yon, napakalapit niya sa ugat, sa liver, Yung sa mga puso. malalaking tiyan. Correct. So, yung mga Correct. may malalaking tiyan, at risk na rin yun sa stroke. Very Okay. at risk. Kahit na parang tinang-payat. Kaya nakikita, ba't nagka-stroke? Payat naman. Tinan mo yung tiyan. Kasi marami dyan beer belly, ano? Dahil may hilig uminom ng beer. Hindi lang yan. Basically, yung carbohydrate kasi natin eh. Ayun. Even in America, na binabago na ang dietary guideline. Kasi nakita nila, nung Surgeon General nung araw, ganito ang dapat kainin ng Amerikano. Ano nangyari? Tumaas si obesity, tumaas si hypertension, tumaas si stroke. So, binago na ngayon. I think 2011, binago nila yung dietary guideline. Kaya lang hindi pa natin ina-adapt dito eh. Okay, may dala kayong visual aid, isang modelo ng utak. So, ang sinasabi nyo, ang tinatawag na brain attack o stroke, no? Pwede mangyari sa kahit anong bahagi ng utak, kaliwa, kanan, harap, likod. Okay. Paano ba nade-determine kung saan mangyayari ang stroke? Ito yung model ng brain. May kaliwa, may kanan. Si kaliwang brain, ang kinokontrol niya yung right side ng body natin. Si right brain, ang kinokontrol si left side of our body. Okay, so left side controls right side. Yeah, okay. Every part ng brain natin may function. Kunyari, this part, speech. So pagka yan, kunyari, yung ugat yan, yung blood supply dyan, nabara o pumutok yan, siyempre, mawawalan yung blood supply dyan, mawawalan ng oxygen, mawawalan ng glucose. So, in just a matter of few minutes, makakaroon ng mga symptom. However, ang importante, di ba, pagka ganyan, nagbara yan, tataas ang blood pressure. Ang gusto kong sabihin sa mga tao, huwag nilang lalagyan ng sublingual. Kasi pinapababa niya ng blood pressure, mali. So, dapat huwag munang hayaan, dalhin na lang sa emergency room, kasi pag pinabagsak mo yung blood pressure, yung walang blood supply dyan, magkakaroon ng ripple effect, lalong lumalaki. Kasi nawala ng pump eh. Pinababa yung blood pressure. Ngayon, pagka may hemorrhage, okay, at makikita yan sa CT scan, that's the time na pababain ng blood pressure. Kasi kailangan controlling kaagad yung blood pressure para huwag na lumaki yung bleeding. Pero kung nagbara, which is the most common, yung nagbabara, huwag itatouch ang blood pressure kaagad. Hayaan yung espesyalista sa emergency room ang mag-decide kung gaano, kung pabababain ba or huwag mo nang pababain. At nalalaman niya very easy, within 30 minutes dapat ang pasyente ay nasa CT scan kagad. Yan ang pinaka-importante. Huwag ng MRI, mahal pa yung MRI, pero ang pinaka-importante, CT scan. Hindi na masyadong mahal Para ang CT makita scan. mo yung brain, condition, para malaman mo kung nag-hemorrhage ba or nag-stroke na nagbara, nagkaroon ng clot. Okay, so nabanggit mo na yung recovery, ano? Anong gagawin kung magka-stroke, no? So pagkatapos ng emergency, may pag-asa pang maka-recover, no? Ma-recover yung mga Yeah. functions ng isang stroke victim. May mga 10% na nagkakaroon ng mild stroke, nakaka-recover sila fully. Pag sinabi mild stroke lang. Kaya lang hindi natin mapipili kasi kung ang isang tao magka-stroke, Halimbawa, mild, nung moderate, o nakaraang severe. taon kasi, halimbawa, yung mama ko nagka-stroke nung November, nawala yung maraming function sa katawan, pero dahil sa yung intensive therapy, unti-unti niya nare-recover, no? Nakakapagsalita na siya ngayon. 2 ways. One is through medications. May marami ng bagong gamot ngayon na pwedeng ibigay na pagpapatuloy ng pasyente inumin para tulungan siya mag-restore.
Kasi meron tayong tinatawag na neuroblasts. Para itong mga stem cells sa nanggagaling dun sa kalooban sa loob-loob ng utak natin, malapit sa ventricles. Kaya lang kulang sila Kaya lang i-stimulate sila para dumami. So it helps in the restoration. So ito na yung specialty ng restorative Pampabuhay neurology. ng brain cells. Yes. Para, Neuroblasts. Yeah, neuroblasts yung tinatawag. So, Okay. may mga neurotropic drugs na tinatawag that helps in restoring the effect, yung na-damage. Para sa mga manunood lang, yung neuro, N-E-U-R-O, pertains to the brain. Correct. No? But importante, bakit kailangan daling kagad ng pasyente na stroke sa emergency room? Kasi kailangan protektahan. Mabigyan ng neuroprotection naman at maraming gamot yan. Ngayon, pagka sabihin natin na after na-discharge ng pasyente, ano pang pwedeng gawin? Okay? Again, through medication and physical therapy. So, importante yung mabigyan ng tamang stroke rehabilitation. Huwag yung masahe. Yung iba pumupunta lang doon sa acupressure and others na nagpapasarap ng pakiramdam. Hindi. Kailangan pumunta doon sa tamang doktor. Ang tawag dito, physiatrist. Okay? So, yung collaboration ng neurologist na specialist sa utak and physiatrist will help them restore the lost function of the brain ng mas maaga. Okay, good advice. And tama yung sinabi nyo, talagang lifestyle ang pinaka-importante rin dito, no? Para ma-prevent ang stroke. There's another meaning for TLC. Hindi na tender loving care. Total lifestyle change. So, pagka may pasyente yung nagkaroon ng stroke, kailangan kakusapin ko ang pamilya, buong pamilya. Hindi pwede si pasyente lang. Kailangan buong pamilya, babaguhin ang kanilang ginogrocery, babaguhin ang kanilang... Kasi genetics din yan, no? Yes. But, It can run in the family. It runs in the family. Kasi, ang risk factor kasi ng stroke, most of the time, is modifiable. Pwedeng kontrolin, pwedeng pigilin. So, ibig sabihin, yung genetics kasi, 25% lang Pero, The rest is lifestyle. Dieta, kailangan is- exercise, Correct. fruits and Lifestyle. vegetables. Iwasan ang mga cholesterol-rich Don't- foods. Palagay mo na sa akin sa hospital, di mo ako makikita nag-elevator. I always use the stairs. So, binibigay ko na yun para sa pasyente. At least, yun na, in itself, exercise na yon. Ang tawag doon, yung tinatawag na NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Just by doing that, you're building up heat in your body, and that already Okay. exercises. Well, that's a long name for just taking the stairs. Yeah, right. Okay, maraming salamat, Dr. Alejandro Diaz. Maraming salamat din, Howie.